talata sa banal na kasulatan, mga kapatid, at ito po sa ating tema po. Ito po ay take heed that no man deceive you. No? Sa Tagalog, mag-ingat na kayo ay huwag malinlang, no, mga kapatid. At dito ay makita ho natin na napakahalaga yung mga bagay na ito na sabi nga po kanina ni Pastor Wally ay dalawang klase ng tao, manluloko at saka naluloko. Okay? So, sa buhay natin ito ay napakahalaga na atin pong muli ay i-share po, no? Atin pong pag-aralan po ito. Now, dito po sa Book of Matthew, chapter 24, mga kapatid, ay makita ko natin dito sa atin pong paksa, no? Matthew chapter 24, verse 4, okay? Sabi dito, and Jesus answered, said unto them, take heed that no man deceive you. Verse 5, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So dito po, ito po yung Book of Matthew. Tandaan po natin mga kapatid ay ito po ay mga sinulat po ng isinulat po ito ng ating kapatid na Matthew, yung karanasan, no? Ang mga ginawa ng ating Panginoon Jesucristo. At ito po ay Book of Matthew is the fulfillment of Old Testament prophecy. No? Kung inyo pong nabasa ang Isaiah chapter 7 verse 14, na sabi po roon ay panganak ng isang birhen, walang ibang ating Jesucristo, walang iba kundi ang si Maria na birhen at ang kanyang pinanak ating Jesucristo. And then nagkaroon po ng fulfillment doon po sa Matthew chapter 1 verse 23, mga kapatid. No? Kaya ito po ay malinaw na nagkaroon po ng fulfillment ang prophecy ni Prophet Isaiah during the time, mga kapatid. Kaya dito sa ating pag-aaral po ngayon, meron pong tatlong bagay na nais ko po ibahagi sa inyo, mga kapatid. No, natin lamang po ito at nawa ay atin po itong bigyan ng pansin, ng halaga sa ating paglilingkod na ito. Gusto na po ba tayo? No? Okay. Busog pa, no? Busog. At kanina, busog na busog tayo sa mga salita ng Diyos. Dagdagan pa natin yung kabusugan ng mga salita ng ating Panginoon, no? At kailangan mabusog po tayo spiritual. Of course, kailangan din mabusog tayo ng physical. Mamaya na po yun, mga kapatid. Okay? So, dito po sa tatlong bagay na ito, mga kapatid, ay makita ko natin, number one, beware of false Christ, false prophets, no? False teachers, and evil communications. Nakita natin, sa binasa natin kanina, verse 4 up to verse 5, and then sa verse 11, makita din po natin dito sa Matthew chapter 4, verse 11, and many false prophets shall rise and shall deceive many. Sa verse 24, sa binasa kanina ni Pastor Wally, basahin din po natin, mga kapatid. Sa 24, for there shall arise false Christ and false prophets, and shall shew great signs and wonders, is as much that if we were possible, they shall deceive the very elect. So dito po ay kausap po dito ng ating Panginoon, walang iba kundi ang kanyang mga disipulo. Ang tanong, ang mga disipulo ba ni Lord ay pinili ng Diyos o hinirang ng Diyos? Tayo po ba lahat hinirang ng Diyos, pinili ng Diyos? Amen. Kaya tayo nandito ngayon, mga kapatid. No? Ibig sabihin, ito po ay naka-address
sa mga elect, quickened people of God. No, tayo po 'yon. No, ganun din po itong mga disipulo during the time na kausap po ng ating Yesu Kristo. At ito po yung actual, no? Na nakausap po nila, nakaharap po nila ang ating Yesu Kristo. At of course, sa panahon natin ngayon, meron pa ba actual? Buhay po ba ating Yesu Kristo? Buhay po ba? Buhay siya, pero nandun na siya sa langit, sa kanang kamay ng ating Diyos Ama, mga kapatid. Okay? So, ano po na lang ang ating basihan? Ang ating tinatawag po na paninindigan sa ating paglilingkod niya. Ang ating basihan walang iba, kundi yung mga salita po ng ating Panginoon. Kung ano po yung kanyang sinabi, dapat paniwalaan po natin. Amen? Okay? Kaya dito po ay malinaw na mag-ingat, sabi po ng ating Panginoon, sapagkat alam po natin na maraming mga bulaang Kristo. No? Ano po ibig sabihin ng bulaang Kristo? Ito po yung mga nagpapanggap na totoo na sila ay sa Diyos, subalit, ang totoo niyan, wala pong silang ibang bakay, kundi dayain, no? Ang mga puso na walang malay. Romans chapter 16, verse 18, ang sabi nyo dito, for they that are such serve not our Lord Jesus Christ, but their own belly, and by good words and fair speeches deceive the hearts of the simple. Malinaw po, no? Ito pala ay hindi sila nagsipaglingkod talaga sa ating Panginoon, kundi ang sabi po ni Pablo, kundi sa kanilang sariling tiyan. No? Sa kapakinabangan, ibig sabihin, no? Gusto nilang mabusog lagi, gusto nila meron silang laging pera, gusto nila PMP sila. No? Ano po yung PMP, mga kapatid? Power, money, and popularity. Tingnan niyo po, ganun po karamihan ngayon. Kaya, ito po ay winawarningan po tayo ni Lord, mga kapatid. Ito po yung warning ng ating Panginoon sa atin, na kung saan po ay, na dapat tayo po ay huwag madaya ng mga bulaang Kristo, ano pa, false prophets, no? Yung mga nagpapahayag na hindi totoo, na mga sinasabi, ano pa po mga kapatid? Yung mga evil communication, no? Mga masamang komunikasyon, mga kapatid. So, dito po ay muli pong sinabi dito sa aklat po ng Mark, chapter 13, no? Verse 22, tungkol po sa tinatawag na false Christ at saka false prophets. Sabi dito, for false Christ and false prophets shall rise, no? And shall shew signs and wonders to seduce, if it were possible, even the elect. Tingnan niyo po, inulit pa dito sa aklat po ng Mark, mga kapatid. Even the elect, maging ang mga hinirang ng Diyos ay madadaya, manilinlang, sabi po ng ating Panginoon. Kaya mag-ingat po daw tayo, mga kapatid. So that is warning, mga minamahal, na dapat po natin makita na para po hindi tayo madaya, dapat ang ating final authority no other than only the Bible, only the gospel, only the word of God, mga kapatid. Napakahalaga po na ito po yung ating basihan, ang ating pong pinanghawakan sa ating pong paglilingkod na ito. 2 Timothy chapter 2, 2 Peter chapter 2, verse 2, sabi ko dito, 2 Peter chapter 2, umpisan po natin ang verse 1, but there were false prophets
also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privately shall bring in damnable curses, even denying the Lord, that both them and bring upon themselves swift destruction. Verse 2, and many shall follow their pernicious ways, by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of. So marami daw sumusunod sa kanila, no? Nung sa mga ginagawa nila, na kung saan ang kanilang pagsasalita, mga kapatid, ay in the sight of God, ito po'y walang katotohanan. Verse 3, and through covetousness shall they with vain words make merchandise of you. Tingnan niyo po, no? Whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not. At sa kasakiman, no? Sa mga pakunwaring salita, tingnan niyo po, dahil sa kasakiman pala, ang pakunwaring na salita, ipinangangalakal kayo. Kaya po, pinag-iingat po tayo ni Lord, mga kapatid. Marami po yan. No? Yung mga mega church. Marami po yan, mga kapatid. Wala po silang ibang binabanggit niya, kundi magbigay, magbigay, magbigay. Pagka, tinatakot pa tayo minsan, no? Pagka hindi ka magbigay, hindi ka pagpalain, Lord. No? Sige, pagka hindi ka magbigay, hindi ka pagpalain ni Lord. Okay? So, hindi ho, mga kapatid. So, dito po, makita ko natin na ang hatol nga sa kanila mula ng una ay hindi nagluluwat, sabi po ni Pedro, at ang kanilang kapahamakan ay hindi nagugupili. So, dito po ay palagi tayo winawarningan po ng ating Panginoon para po hindi tayo madaya, no? Sa mga reliyon na nagsisilipa na po ngayon, mga kapatid. Meron tayong mata, meron tayong tenga, meron tayong pangunawa na binigay ng Diyos. Unawain natin ang mga aral po ng Panginoon. Okay? Kung tayo po ay nakadalo na sa iba't ibang mga simbahan, tingnan natin kasi makikita mo naman yan kung anong totoo. Tama po? Makikita mo yan, mga kapatid. Kung anong totoo, kung saan ba dyan ang totoo sa mga nangangaral na yan, mga kapatid. No? At doon mo po makita na kung saan ito po ba ay manatili ba po sa simbahan na ito. So dito po sa aklat ng 1 Corinthians chapter 15, verse 33, okay? Pinag-iingat din po tayo ni Lord, mga kapatid. Kaya si Lord ay palaging hindi siya nagkulang ng paalaala po sa atin. Lagi po nag-warning po yung ating Panginoon, mga minamahal. Okay? Tandaan po natin yung word na deceive. 58 times na sinabi po ng ating Panginoon sa buong Biblia po. No? Marami po siyang binanggit ng deceive. Kasi ayaw po ni Lord na tayo po ay madaya, mga kapatid. Verse 33 ng 1 Corinthians chapter 15, be not deceived. No? Meron na naman, no? Be not deceived. Evil communications corrupt good manners. Hindi lamang po doon sa mga tinatawag nakikita nating mga reliyon sa pangangaral, maging po sa pag-uugali ng mga tao, mga minamahal. Kasi ang totoo niyan, kung tama ang doktrina mo, dapat tama din ang iyong pamumuhay. Tama? Okay? Pag tamang doktrina, dapat tama rin ang pamumuhay. Pag mali ang doktrina, mali din ang pamumuhay. Kasi mali ang doktrina, no? Sa verse 34, awake, gumising, sabi ni Lord, sabi ilan ko ni Pablo, awake to righteousness and sin not, for some have not the knowledge of God. I speak this to your shame. Tingnan niyo po, no? So malinaw po na meron palang mga tao na wala hong pagkakilala talaga sa Diyos. Binabanggit lang ng Diyos, pero di talaga
nila nakikilala yung tunay at totoong Diyos na kanilang pinagpilingkuran. At bukod doon, mga kapatid, yung mga false Christ na yan, mga false prophets na yan, mga false teachers na yan, mga kapatid, mga deceiver, tandaan po natin, mga minamahal, na ito po ay nangangaral sila ng mga another gospel. Mga ibang ibanghelyo, hindi mismo ibanghelyo ng ating Panginoon. Basahin po natin Galatians chapter 1, mga kapatid. Kung nangyari noon, nangyari na rin po dito sa atin ngayon, marami na mga kapatid. Okay? Wala po yung pagkakaiba. Galatians chapter 1, verse 6. No? Sabi nito, I marvel that ye are as soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel. So meron pong another gospel, mga kapatid. So ang nangyari, sabi ni Pablo, namanga siya sa mga ibang kapatid na sila nagsilipat sa mga ibang ibanghelyo samantala sila tinawag dahil sa biyaya ng Diyos. Tingnan niyo po. Ano pang sabi dito sa verse 7? Which is not another, but there be some that trouble you and would pervert the gospel of Christ. So ang motibo nila, pasamain ang ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya karamihan ngayon, mga kapatid, talaga makita ho natin na yung mga pangangaral, puro na lang pag-ibig, puro na lang pagbibigay, no? Hindi nga pinapangaral yung galit ng ating Panginoon, mga kapatid. Di po ba? Ganun lagi ang naririnig doon sa mga mega church o ano ba mga grupo na nagsisilipan po ngayon, mga kapatid. Okay? Kaya sa atin, bilang isang tunay na church ng Panginoon, kung anong sinasabi ni Lord, hindi tayo dapat mag-alangan sa pagsabi po nito. Dapat sabihin natin yung katotohanan ng mga salita po ng ating Panginoon. No? At marami din po, no, mga pastor ngayon, hindi naman po lahat, minsan, dahil nga po sa si sister, si brother, binibigay milyon, malaki, aba, kahit na mali nang ginagawa, mali nang sinasabi, sinasalita, okay lang sa kanya. No? Pinagtatakpan niya, ayaw niyang i-review, ayaw niyang sabihin yung mali. Hindi po ganun. Ang tunay at ang paglilingkod, meron ka mang binigay, wala. Pag mali sa Panginoon ay mali. Amen po? Amen. Pag totoo sa Panginoon ay totoo ka, mga kapatid. Kaya dito makita ho natin na meron pong another gospel. Wala na pong another gospel. Yung gospel po na totoo, ito po lamang ang salita po ng Diyos. Nandito po yun, mga kapatid. No? At ang gospel na ito ay tunay at totoong ebanghelyo ng ating Panginoon. Tingnan niyo po, verse 8, but though we are an angel, tingnan niyo po from heaven, kahit man anghel mula sa langit, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be cursed. Tingnan niyo po, malinaw po kahit anghel man, direkta mula sa langit, ang magsabi sa iyo, mga kapatid, ay malinaw na ang sabi po ng Panginoon, siya ay itakwil. Kasi, ito na po yung katotohanan eh. Hindi na magagaling sa anghel. Kung sino-sino man yan ang anghel, mga kapatid. Okay? Verse 9. And we said before, so I say I now again, if anyone preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed. Dalawang beses po, sinabi po ni Pablo, mga kapatid, tungkol po sa tinatawag po na matakwil. No? At dito po ay malinaw na sa ating paglilingkod dito, wala na pong other gospel, wala na po ibang ebanghelyo,
kundi ang ebanghelyo po ng ating Panginoon. Now, number 2, beware, no? Warning po ito ni Lord sa atin, beware because of wars, famine, pestilence, earthquakes, and tribulation. Balik tayo sa chapter 24 ng Matthew. Sabi po dito, sa verse 6, mga kapatid. Verse 6, and ye shall hear of wars, and rumors of wars. Okay? Tayo po ba'y nakaranas ng digmaan sa buhay natin? Amen. Nakikipagdigma pa tayo ngayon. Nakikipagdigma tayo ngayon, mga kapatid. Not only physical, but also is spiritual. Yun pong tinatawag na spiritual battle sa buhay po natin. No? Kaya matinding labanan po sa ating paglilingkod nito. Maging po sa mga aktual na labanan, naririnig po natin yun, mga minamahal. Sa iba't ibang lugar, iba't ibang dako. Famine, tagutom sa buhay po natin. Mga kapatid, gutom na po ba ngayon? Panahon natin ngayon, gutom na? Yes, gutom na po. Okay? Pero tingnan niyo po, kahit nagutom ngayon, binabayaan pa tayo ni Lord? Hindi. Hinasasagana tayo ni Lord. Yun po ang pagkakaiba po natin sa mga hindi mananampalataya. Mga kapatid, tayo po nakaranas nandito sa gitna ng tagutom, ngunit hindi po tayo ginugutom ng ating Panginoon. You know why? Because our God is a supplier God. Tama po? Siya nang susupply sa atin? Amen. Philippians chapter 4 verse 19. Ano sabi doon? But my God shall supply all your needs. Anong susuplayan natin ni Lord sa atin? Ano yung susupply niya? All our needs. Hindi luho ang isusupply ni Lord, kundi yung needs natin, pangailangan natin sa araw-araw. Ano pa? Yung tinatawag po na pestilence po, mga kapatid. Yung salot, during the time, nangyari na po yan sa panahon ni Moses. Doon po sa Egypt. Hanggang sa panahon natin, nangyari na rin po yan. Iyan po ay nangyari dito po sa lupa. Sa ating ginagalawan ngayon, mga kapatid. Okay? Tandaan niyo po, nung sa Batangas noon, anong salot po nangyari? Nung halos pinatay lahat ng bubuyog ba yun? Yung mga balang, yung mga nyug. Di ba ba? Sa Batangas, ay iba naman. Sa ibang lugar, yung mga palay. Di ba ba? Na peste. So, ano pa po? Tribulation. Makikita ho natin, mga kapatid. No? During the time ni Elijah, no? Nangyari na po yun yung matinding tribulation, mga kapatid. At ano pa po? Mga minamahal. Napakarami, no? Na kung saan po nakaroon din ng lindol. Di ba ba? Noon pa unang panahon, nangyari na po yan. Hanggang sa panahon natin, nangyayari din po yan at mangyayari pa. Sapagkat ito po ay sinasabi ko ng ating Panginoon, kaya pinag-iingat po tayo ni Lord. Amen po? Para tayo maingatan, anong gagawin natin? Anong gagawin natin? Maglingkod tayo sa Panginoon. Amen po? Sapagkat tandaan po natin, ang Diyos ating palingkuran, siya po ang mag-protect sa atin because He is our protector, mga kapatid. Malinaw po yun. So mahaba dapat ito, pero ano na lang, no? Ikliyan ko na lang. John chapter 14 verse 1. Anong sabi ng ating Paiso Kristo? Let not your heart be troubled. No? May nangyari man sa buhay natin, sa iba't ibang lugar, iba't dako, o sa ating present time ngayon, sabi ni Lord, let not your heart be troubled. Huwag magulumihanan
ang iyong puso. Anong gawin po natin? Believe in God. At ang sabi ni Lord Jesus Christ, and believe also in me. At ang believe na ito, mga kapatid, ang paniniwala natin sa Diyos, hindi po galing sa bibig lang, kundi dapat galing sa puso natin na may kasamang gawa para sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Yun po ang tunay na believe pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? So, huwag daw tayo magulumihanan o magulumihanan daw yung ating puso. Kailangan tayo maniwala po sa ating Panginoon. Kasi minsan, kaya ka nababalisa, kasi minsan ang tingin mo sa Lord, para bagang walang magawa sa buhay mo. Hindi ko ganun, mga kapatid. Si Lord po, mga kapatid, nagagawa niya ang lahat ng mga bagay na nais niya. Amen po? Nagagawa ni Lord ang lahat ng mga bagay ayon sa kanyang kalooban. Minsan ay mga bagay na nagdidismaya tayo, subalit meron palang dakilang layunin ng Diyos sa mga bagay na yan, mga kapatid. Okay? So, maniwala tayo sa Lord. Ano man yan ang nangyayari sa mundo, sa buhay po natin, katulad po sa sinabi ng ating Preso Kristo sa mga alagad, dapat mag-ingat po tayo na kung saan sa mga naranasan po natin, tandaan po natin, nandoon po yung ating Panginoon. Number 3, beware because of persecution. Diba? So mag-ingat tayo dahil sa mga naranasan nating persecution, suffering, mga kapatid. No? Yung mga panalait sa atin, okay lang po yan. Nalaitin tayo, ang malaga, tayo po ay magpatuloy po sa ating Panginoon. At alam po ba, mga kapatid, sabi ni Lord, mapalad tayo na tayo ay persecute. No? Matthew chapter 5. Ano sabi po? Matthew chapter 5, verse 10. Okay, sabi dito, blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. 11. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Verse 12. Rejoice, maganap, and be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets which were before you. Tingnan niyo po, mga kapatid. Kaya po ang tinatawag po na pag-usig, mga minamahal, ay dapat meron na pong kalyo yung puso natin. Amen po? Sapagkat ang sabi po ni Lord, mapalad ang mga inuusig, no? Dahil sa katwiran, sa mga salita ng Diyos, sa ebanghelyo ng Panginoon, no? At ang sabi ko dito, malinaw po, na kung saan po ay magalak tayo sa mga pag-uusig na yan, sapagkat nasa atin po, mga kapatid, ang malaking reward ng ating Panginoon. Ibig sabihin po, reward dito sa lupa, mga pagpapala na ibigay po sa atin ng ating Panginoon. Okay? So ano ba po, mga kapatid? Hindi lamang po sa mga persecution, kundi ay meron din po na ang mga pag-ibig ng marami ay malamig na sa Lord. Mainit pa ba tayo sa Lord? Amen. No, dapat mainit tayo sa Lord, mga kapatid. Basahin po natin ang verse 9, mga minamahal, ng Matthew chapter 24. Okay? Matthew chapter 24, verse 9. Sabi dito, then shall they deliver you up to be afflicted and shall kill you. No? Sila ay papatayin. No? Kaya mga disipulo, iba't ibang klaseng kamatayan nangyari po sa kanila, mga minamahal. Okay? Si John, anong klaseng kamatayan ni John? Anong alam sa Panginoon? Ugot. Pinutol, pinugot ang kanyang ulo. Marami pa, kapatid. And then shall many offended, and shall betray one another, and shall hate one another. Tingnan niyo po,
and shall deceive many. Verse 12, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Tingnan niyo po, dahil sa pagsagana ng katampalasanan, ang pag-ibig ng marami ay lalamin. Kaya tingnan niyo po mga kapatid, first love pa rin ba natin si Lord? Amen. Dapat maging mainit tayo lagi, no? Sa ating Panginoon. Revelation chapter 2 verse 4. Revelation chapter 2 verse 4. Malapit na tayo mga kapatid. Sabi po dito, nevertheless, I have somewhat against thee because thou hast left thy first love. Sino ang sinabihan dito ng ating Panginoon? Anong church po? Church ng Efeso. Okay? Nawala na po ang kanilang unang pag-ibig sa ating Panginoon. Okay? So, dapat huwag mawala yung ating pag-ibig po sa Lord, mga kapatid. Sapagkat ano man yan, ang ating naranasan, nangyari sa buhay po natin. Tandaan po natin, nandyan po ang ating Diyos na lagi pong kumakalinga sa atin. Diyos na lagi pong sumasubaybay sa atin. Diyos na lagi pong nagbigay sa atin ng mga biyaya at pagpapala sa atin pong mga buhay. Kaya itong tatlong ito napakahalaga na dapat po tayo mag-ingat mga kapatid. Kaya bago tayo magtapos, dito na po tayo ngayon sa ating conclusion mga pinamahal. Sa verse 13, dito pa rin po tayo sa Matthew chapter 24. Verse 13. Sabi dito, but he that shall endure unto the end. Ito na po yun. Okay. The same shall be saved. Endurance rewarded by God. Ang nananatili ang siyang bigyan ng reward ng ating Panginoon. Siyang pagpapalain ng ating Panginoon. Saan? Saan siya maligtas? Sa ating pong binasa kanina pinag-aralan. No? Na kung saan po malinaw na dapat na magtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Saan tayo maligtas? Maligtas po tayo mga kapatid sa mga false Christ. Amen? Sa mga false prophets. Basta manatili lang tayo kay Lord. Saan pa tayo maligtas? Sa mga famine, sa gutom, mga gutom, mga kapatid. Saan pa? Sa mga digmaan. No? Iniligtas po tayo ng ating Panginoon. Saan pa tayo iligtas, mga kapatid? Doon po. Sa mga persecution. Sino po ang nagliligtas sa atin? That is temporal salvation here on earth. Dito po ngayon sa kalagayan natin, kaya ang reward ni Lord sa ating kaligtasan. Pag sinabing kaligtasan, ialis tayo ni Lord doon. Ano po? Ibukod tayo ni Lord doon, mga kapatid. Okay? Ito po yung tinatawag na temporal salvation. Acts chapter 2, verse 40. Anong sabi po ni Pedro? And with many other words did he testify and exhort, saying, save yourselves from this untoward generation. Tingnan niyo po, iligtas ninyo. Magsiligtas kayo sa likong lahing ito. Pag sinabing likong lahing ito, yung mga maling pamumuhay. Amen po? Yung mga maling ginagawa laban sa ating Panginoon. Doon tayo dapat maligtas, maialis, maisipirit sa mga bagay na yan. Kaya dito, sa sinulat ko lang dito ni Matthew, sa mga karanasan ng ating Panginoon sa kanyang
kanyang mga disipulo, mga kapatid. Ito pong laging ito ay malinaw po na sa atin pong temporal salvation na kung saan po ay dapat po tayo maligtas sa mga bagay na ito. Kaya po, napakahalaga yung warning ng ating Panginoon. Lagi natin tandaan, take heed that no man deceive you. Mag-ingat tayo mga kapatid na huwag tayong madaya ng mga tao sa mundo po ngayon. Purihin ng Panginoon, nawa sa Diyos po ang lahat na karangalan at kalwalhatian ng ating Panginoon.